Gamit ang karayom, ginamot ng ama ni Mujan ang isang matandang lalaki na agad na nakaramdam ng ginhawa. Talaga bang hindi masakit? Paano nangyaring hindi masakit ang tusok ng karayom? Sabi naman ng isang matandang lalaki. Ngunit di nagtagal, ito naman ang ginamot ng ama ni Mujan at nakaramdam din ito ng labis na ginhawa. Ang bagong karayom ay nagbigay daan sa paggagamot upang maisagawa ito ng may pambihirang bisa. Mabilis kumalat ang balita, kaya naman, nagsimula nang dumating ang mga taong may karamdaman sa klinika ng pamilya Tang na nagnanais ding makaramdam ng ginhawa mula sa kanilang mga sakit at pagod. Lumaganap ang paggalang sa pangalan ng pamilya Tang. Maging ang mga pagod na manlalakbay mula sa malalayong lugar ay dumadalaw sa klinika upang maibalik ang kanilang lakas. Isang araw, mayroong dalawang manlalakbay na nag-uusap tungkol sa tumataas na kasikatan ng pamilyang Tang. Hindi ba't sumasakit ang iyong likod? Bago tayo umalis dito sa syudad, dapat ay dumaan ka muna sa klinika ng pamilya Tang, sabi ng lalaki. Sa tingin mo ba ay hindi ko sinubukan? Sobrang haba ng pila. Hindi man lang ako nakapasok sa loob dahil sobrang daming naghihintay sa labas, sagot ng lalaki. Sa di kalayuan naman, mayroong isang lalaki ang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawang manlalakbay. Kinaumagahan, muling nagbukas ang klinika ng pamilya Tang at dagsapa din ang mga taong nais makapasok dito. Mahaba ang pila, ngunit nagkaroon ng tensyon nang may isang lalaki ang nagtangkang sumingit. Sumigaw ang isang lalaki dahil sa taong sumingit sa pila. Lalong lumakas ang boses ng lalaki, ngunit, bigla siyang natigilan nang itutok ng lalaki ang espada sa kanyang leeg. Nanlaki ang mga mata ni Mujan nang makita niya kung ano ang nangyayari. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan ng lalaki na sumisingit sa pila ang lalaking nagalit sa kanya, sa dibdib nito gamit ang espadang hawak nito. Matapos nito, may dugong tumalsik, kaya naman agad na sumugod si Mujan upang pigilan ang pagdurugo bago pa ito lumala. Nang alisin ni Mujan ang piraso ng tela na itinakip niya sa sugat ng lalaki, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakaukit sa katawan ng lalaki ang salitang eccentric physician. Maliwanag kay Mujan na ang lalaki ay isang dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban. Sinikap din niyang alalahanin kung saan nga ba niya narinig noon ang salitang nakaukit sa katawan ng lalaki. Samantala, pinagtawanan ng lalaki ang sugatang lalaki. Tinukso niya ito dahil umiiyak ito na parang bata at nawalan pa ng malay dahil lamang sa maliit na hiwa. Tiniyak niya rito na gasgas lang iyon at sa loob ng ilang araw ng gamutan ay tuluyan din itong gagaling. Idinagdag pa nito na ang ganoong pag-aalaga ay posible lamang kung ito ay isang maayos na klinika. Sa ilang sandali pa, biglang naalala ni Mujan ang pangalang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ang eccentric physician. Ang kakaibang lalaking ito na nasa kanyang harapan na tinatawag na physician killer ay walang iba kundi si Lai Chong. Biglang naalala ni Mujan ang kanyang ama, at kung paanong palagi siyang humahanga tuwing pinapanood niya itong magtrabaho. Maaaring hindi ang kanyang ama ang pinakamagaling na manggagamot sa buong lupain, ngunit, ito ay tulad ng matibay na punong kahoy na matatag sa kanyang kinatatayuan. Hindi din ito isang palamuti, ngunit, ito ay matatag at matibay. Mula dito, natutunan ni Mujan ang tamang pag-uugali ng isang manggagamot. Ang lalaking nakatayo ngayon sa harap niya ay kabaligtaran ng lahat ng kanyang natutunan mula sa kanyang ama. Ang eccentric physician ay kilala bilang ang kakaibang manggagamot. Ito ay isang mandirigmang umabot sa pinakamataas na antas at gumagala sa iba't ibang lupain. Isa ito sa 3 pinakadakilang manggagamot sa ilalim ng langit. Ito din ay nagtatakda ng kapalaran ng iba, gamit ang espada at ang kanyang husay sa panggagamot. Ayon sa mga kwento, ang pabago-bago niyang pagpatay ay hindi nagtatangi sa mabuti o masama. Ito din ay tinaguri ang isang serial killer na pumatay ng ilang dosenang inosenteng manggagamot sa buong Jiangho.
Biglang nabahala si Mujin sa kaligtasan ng kanyang ama nang makita niya na pupunta si Lai Chong sa kinaroroonan nito. Kaya naman, dahil sa labis na tensyon, dali-dali siyang sumugod at sumigaw ng malakas habang tinatawag ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, isang guro mula sa Ching-Cheng sect na si Jin Song ang biglang pumigil kay Mujin. Mujin, hindi mo siya mapipigilan. Hayaan mo na lamang siyang makapasok sa loob, sabi ni Jin kay Mujin. Guro, ano pong ibig ninyong sabihin? Kung hindi ko po iyon magagawa, maari po ba kaya siyang mapigilan ng pinuno ng sangay? Tanong ni Mujin kay Jin. Kahit na ang aking master ay tumanggi na tumayo laban sa eccentric physician. Kaya naman, hindi din niya ito mapipigilan, sagot ni Jin. Pero, ang taong iyon ay ang eccentric physician at isa siyang kriminal, sabi muli ni Mujin na may halong pag-aalala pa din para sa kanyang ama. Utang ng aking master ang kanyang sariling buhay sa eccentric physician, sabi muli ni Jin. Nagulat si Mujin sa revelasyong kanyang narinig at hindi ito makapaniwala na minsang iniligtas ng eccentric physician ang buhay ng pinuno ng sangay ng sekta ng Ching-Cheng. Bumaha ng pangamba ang kanyang puso, at napaupo siya na may mabigat na damdamin ng kawalan ng pag-asa at walang tigil ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Kung nag-aalala ka dahil sa kanyang labis na kasamaan, huwag kang mag-alala. Batay sa nakita ko, ang eccentric physician ay parang medyo kakaiba, ngunit, hindi siya isang masamang tao, paliwanag ni Jin. Biglang bumukas ang pinto at lumabas dito si Lai Chong na nagmula sa loob ng klinika. Nang makita ni Mujin na malinis at maayos ang kasuotan ni Lai Chong matapos nitong makipag-usap sa kanyang ama, nakahinga ito ng maluwag. Sa ilang sandali pa ay biglang lumapit si Lai Chong kay Mujin at hinawakan siya nito sa balikat at ito ay sobra niyang ikinagulat. Matapos kong marinig ang sinabi ng iyong ama, nalaman ko na mayroong isang bihasang panday na naririto lamang sa malapit. Alam mo ba kung nasaan ito? Tanong ni Lai Chong kay Mujin. Opo, sagot ni Mujin na medyo nanginginig dahil sa sobrang takot. Ayos, kung ganoon, dalhin mo ako sa kanya, sabi muli ni Lai Chong kay Mujin. Sige po. Sagot ni Mujin na medyo kinabahan dahil napalingon siya sa likuran ni Lai Chong kung saan naroon ang dala-dala nitong espada. Hindi ka pa ba gagalaw? Marami pa kasi akong gagawin, sabi muli ni Lai Chong kay Mujin. Sige po, pupunta na, sagot ni Mujin. Nagtungo sina Mujin at Lai Chong sa tindahan ng espada ng blacksmith upang makausap ang panday. Tama ba ang narinig ko? Sinabi mong ang batang iyan ang gumawa ng mga espadang iyan, tanong ni Lai Chong sabay turo kay Mujin. Tama po kayo, ako nga, sagot ni Mujin na medyo nakakaramdam ng hiya. Ha ha ha, narinig ko na ang lahat ng kakaibang bagay sa mundo dito sa Sichuan. Hindi ko akalain na ang isang anak ng manggagamot ay mayroong nalalaman pagdating sa pagpapanday, sabi muli ni Lai Chong at ito ay tumawa ng napakalakas. Sino ba ang taong iyan? Bakit siya naririto? Tanong ni Jizang kay Mujin. Hindi ko din alam. Ang tanging alam ko lamang ay isa siyang martial artist, sagot ni Mujin. Sige na. Hindi na mahalaga kung sino pa man ang gumawa ng mga iyan. Marami pa akong dapat gawin. Di ba't sinabi mo na ikaw si Tang Mujin? E gawa mo ako ng 30 o higit pang karayom na ginagamit sa paggagamot. Narito ang bayad ko sa iyo, sabi muli ni Lai Chong habang ito ay tumatawa pa din at pagkatapos ay may inilabas itong maliit na piraso ng ginto. Inilapit ni Mujin at Jizang ang kanilang mukha dahil sobra silang namangha matapos nilang makita ang ginto. Maraming salamat po Ginoo. Bakit po kaya hindi muna kayo kumain habang naghihintay? Tatapusin ko ang mga ito bago lumubog ang araw, sabi ni Mujin kay Lai Chong. Magagawa mo bago lumubog ang araw at hindi sa loob ng ilang buwan. Tama ba ang narinig ko? Gulat na tanong ni Lai Chong. Tama po kayo, sagot ni Mujin.
Kahit ang tanyag na blacksmith ay siguradong aabutin dito ng ilang buwan bago ito matapos, pagpapatuloy ni Lai Chong. Gagawin ko ang lahat ng iyon ngayong araw, sabi muli ni Mujan habang nakatingin sa hawak nitong piraso ng ginto. Hindi ito isang mababang kalidad na produkto, at hindi ito tulad ng nagawa mo na. Ikaw ay anak lamang ng isang manggagamot. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka dahil sa iyong kasakiman, sabi muli ni Lai Chong. Magsisimula na ako ngayon. Mas mataas na kalidad kaysa sa gawa ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala Ginoo, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng iyon, sagot ni Mujan. Tama Ginoo, kaya ni Mujan ang lahat ng iyon, nakangiting sabi ni Jizang. Matapos maupo ni Lai Chong ay nakita ni Mujan ang espada na nakalagay sa likod nito. Medyo nakaramdam ng kaba si Mujan at naisip niya kung gaano kadelikado ang lalaking nasa kanyang harapan. Tingnan natin kung kaya mo talagang gawin at kaya mong tuparin ang iyong mga sinabi, sabi muli ni Lai Chong habang nakangisi. Sumang-ayon si Mujan at agad sinimulan ang gawain. Habang nagtatrabaho, pinagmuni-munihan ni Mujan ang bawat proseso. Ang paggawa ng mga karayom para sa paggagamot ay napakahirap, dahil kailangan nitong gumawa ng malaking dami ng kawad. Pumili lamang ng pinakamainam na piraso, at kiskisin ang mga ito hanggang maging matulas na matulas. Ang mga karayom na pag-aari ng manggagamot na si Tang ay hindi bunga ng swerte kundi ng kasanayan. Nais makita ni Lai Chong kung paano ito gagawin ni Mujan gamit ang sarili niyang mga mata. Napunta ang isip ni Lai Chong kay Mujan at napansin nito kung gaano kakisig ang pangangatawan nito para sa isang kilalang manggagamot. Habang masusing nagmamasid, lalo siyang namangha kay Mujan. Nagulat siya sa dedikasyon at pagsisikap na inilalaan ni Mujan sa kanyang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, natapos na si Mujan sa kanyang ginagawa. Maraming salamat sa iyong paghihintay. Heto na ang iyong mga hiniling na karayom na ginagamit sa panggagamot, sabi ni Mujan kay Lai Chong. Maaari bang ikaw ay aking maging alagad, sabi muli ni Lai Chong. Sobrang nagulat naman si Mujan matapos nitong marinig ang alok sa kanya ni Lai Chong. Bakit po ninyo nais na ako ay maging iyong alagad, tanong ni Mujan. Bakit? Sa palagay ko, hindi ka dapat mabulok sa maliit na bayan na ito bilang isang manggagamot para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi mo ba gusto ang ideyang aking naisip, sagot ni Lai Chong. Hindi naman sa hindi ako interesado. Ngunit, mayroon pa akong mga tungkulin sa klinika na dapat kong gawin. At saka isa pa, hindi pa ako sanay sa pagtatrabaho sa pandayan. Sinabi po ninyo na nais mo akong maging alagad. Pero, hindi ako sigurado sa kung ano ang matututunan ko sa iyo, sabi muli ni Mujan. Ano ang matututunan mo sa akin? May dalawang bagay akong maaaring maituro sa iyo, sagot ni Lai Chong. Ano naman po ang dalawang bagay na iyon, tanong muli ni Mujan. Sobrang nagulat si Jizang nang biglang may tumusok na ilang piraso ng karayom sa kanyang bandang balikat. Bukod pa dito, ang lamesang pinaglalagyan ng ilang materyales sa pagpapanday ay bigla ding nawasak. Ano sa palagay mo? Pumapayag ka na ba sa alok ko sa iyo na ikaw ay aking maging alagad? Tanong muli ni Lai Chong kay Mujan. Hindi makapaniwala si Mujan na ang pinakasikat na martial artist sa buong kaharian ay kanyang magiging master. Ayon pa kay Mujan, kapag siya ay pumayag na maging alagad ng lalaking nasa kanyang harapan, magkakaroon siya ng isang magandang oportunidad upang matutunan ang martial arts at ang medisina ng magkasabay. Bukod dito, kung siya ay magiging alagad ni Lai Chong, kahit na ang sekta ng Ching Cheng ay hindi na magagawang hamakin ang klinika ng kanyang pamilya. Ginoo, bakit po ninyo ako inalok na maging iyong alagad? Tanong ni Mujan kay Lai Chong. Maginhawa sa paglalakbay ang magkaroon ng kasama na isang mabilis at bihasang panday, sagot ni Lai Chong. Yun lamang ba ang dahilan? Tanong muli ni Mujan. Kapalit noon, tuturuan kita ng martial arts at medisina,
sagot muli ni Lai Chong. Hindi ba ito katulad ng isang relasyon na may kontrata? Tanong muli ni Mujan. Sige, kung mas gusto mong tawaging ganoon ang ating magiging ugnayan. Ano ang gagawin mo para sa isang pasyente na may mahinang enerhiya kung malamig ang kanilang mga paa at nagsisimula silang manginig? Paano mo ito gagamutan? Tanong naman ni Lai Chong kay Mujan. Kinakailangan munang gamutin ang kawalan ng likido ng katawan ng pasyente. Kaya naman, bibigyan ko ito ng gamot na nagmula sa ugat ng Poria at Liquorice, sagot ni Mujan. Magaling. Nakapasa ka sa pagsusulit, sabi muli ni Lai Chong. Ano pong ibig sabihin ninyong nakapasa? Naguguluhang tanong ni Mujan. Kung ikaw ay sapat na matalino upang maisaulo ang Shanganlun at ang Neijing text, maaari mong matutunan ang martial arts, sagot ni Lai Chong. Ano naman pong kinalaman noon sa martial arts? Tanong muli ni Mujan. Ano ka ba? Sa palagay mo ba ay ang lakas lamang ang mahalaga sa martial arts? Kailangan mo itong maintindihan upang makapagturo ka sa mga taong hangal dahil karamihan sa mga ito ay kulang sa pangunawa. Gaano man karaming kaalaman ang ibigay mo sa kanila, ang mga ito ay mananatiling mga mandirigmang ikalawa o ikatlong uri. Ang ganoong mga hangal ay hindi kailanman mauunawaan ang kahusayan ng mga karayom na ginagamit sa panggagamot, paliwanag ni Lai Chong. Ginoo, sa palagay mo ba ay maaari akong maging isang unang uri ng martial artist? Tanong muli ni Mujan. Ang isang mag-aaral na hihigit sa kanyang master ay may higit na kaalaman sa mga kasanayan sa pagtuturo ng master, kaysa sa sariling talento ng mga mag-aaral. Naiintindihan mo ba? Sagot ni Lai Chong. Ang mga sinabi ni Lai Chong kay Mujan ay tumatak sa kanyang kaisipan at ito ang nagbigay sa kanya ng determinasyon. Umalis na si Lai Chong habang si Mujan naman ay umuwi na. Bumalik si Mujan sa bahay nang nag-uumapo ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga posibilidad at iniisip na maaabot na niya ang pinakamataas na antas, kaya naman, napasigaw siya sa tuwa at napatalon sa sobrang saya. Bigla namang lumitaw ang ama ni Mujan. Ama, patawad dahil ngayon lamang ako nakauwi, sabi ni Mujan sa kanyang ama. Hinawakan naman si Mujan ng kanyang ama sa balikat habang ito ay nanginginig ng dahil sa takot. Ama, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po parang ikaw ay takot na takot? Nagtatakang tanong ni Mujan sa kanyang ama. Halos mamatay ako sa takot dahil nalaman ko na sumama ka daw sa eccentric physician na nagpunta dito kanina. Nang pumunta siya sa akin kanina, inakala ko na siya ay isang taong mausisa lamang. Ayos ka lang ba? Wala ba siyang ginawang masama sa iyo? Sagot ng ama ni Mujan na halos mangiyak-ngiyak na. Ayos lamang naman po ako. Hindi naman talaga siya mapanganib katulad ng mga nababalitaan natin, sagot ni Mujan. Tama ka. Tiniyak din sa akin ni Jane Song iyan kanina. Masaya ako dahil nakauwi ka dito ng ligtas at walang masamang nangyari. Gayunpaman, akala ko ay sinamahan mo siya kanina sa mga blacksmith. Bakit parang nagtagal kayo at anong ginawa ninyo doon? Tanong ng ama ni Mujan. Sa totoo lang po ama, nais niyang ako ay kanyang maging alagad. Mayroon pa akong isang araw para mag-isip kung ano ang aking magiging desisyon. Sa aking palagay, isa talaga siyang eccentric physician. Pero, hindi ko akalain na aalukan niya ako na maging kanyang alagad, sagot ni Mujan. Ang ama ni Mujan ay biglang nanahimik at halos hindi gumagalaw. Ama, bakit ka tumigil? Anong nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Mujan sa kanyang ama. Sa halip na sumagot, biglang tumakbo papasok sa loob ang ama ni Mujan at ito ay ikinagulat ni Mujan. Hindi pa man nagtatagal, agad na bumalik ang ama ni Mujan at ito ay may dala-dalang ilang piraso ng pilak at ibinigay niya ito kay Mujan. Para saan po ang mga piraso ng pilak na ito? Bakit po ninyo ito ibinigay sa akin? Nagtatakang tanong ni Mujan. Sumama ka sa kanya, sagot ng ama ni Mujan.
Sasama po ako sa kanya. Pero bakit po? Paano ka? Medyo kinukulang tayo nitong mga nakaraang araw dito sa klinika. At saka isa pa, isa siyang eccentric physician. Sigurado namang niloloko lamang ako ng taong iyon, sabi muli ni Mujan. Mujan, ayos lamang ako at ang klinika. Huwag mo akong alalahanin. Ito lamang ang pagkakataon para ikaw ay makaalis, seryosong sabi ng ama ni Mujan. Nang sandaling iyon, naalala ni Mujan ang kanyang ama. Palagi niyang naiisip na para itong isang matatag na punong nagbabantay sa kanilang bayan. Ngunit, dahil sa mga salitang iyon, may bago siyang napagtanto. Ang kanyang ama, noon pa man ay naging isang batang nagkukubli sa lilam ng isang puno.